Alright, magandang umaga mga paps, kamusta? In this video mga paps ay mag-i-install po tayo ng 62mm 172cc setup for Honda Click version 1 150. Bali ang gagawin na lang natin ngayon ay isasalpak ang bagong throttle body at yung bore kit kasi dati na tayo naka super stock, Headworks and Dream Up via street tuning. And this time i-upgrade na natin siya. Kasama ko nga pala dyan sila Buboy and Martha, the Yago Works. So ano pang hinihintay nyo? Let's go! Super stock. Okay, ito na yung head natin guys, sinugot ni Buboy. Ayan po yung ginalabasan ng head namin, super stock. Then ito ilalagay sa 32mm na throttle body. Kaso lang, papalit kami ng hose guys kasi maikli lang to. Ayan, maikli lang siya. Kumpara dito na mahaba. So papalit kami ng hose na may ano. Ayan. Uy, nagkadumi. Boss, negative yan boss. Kahit ganun. Ito yung block namin. Dating naka super stock po. Click 150. Builder. Oh, builder yung mukha. Okay, it was a good sunny morning nang maisipan kong ilagay ang 62mm cylinder block kit na MTRT sa aking scooter. Dahil hanggat wala pa kaming napapatunayang gawa namin ay hindi pa kayo magpapagawa. Kaya naman ito na, bubuo na kami ng aming sariling gawa na 62mm 172cc. Kaya naman ito na binabaklas ng mga dapat baklasin at hinihiwalay ang mga dapat paghiwalayin nang masimula ng paghugot ng makina sa body frame nito. Okay? Napaghiwalay na ang body at ang engine, so binabaklas na po ni Buboy Works at ni Yago Works ang ating cylinder head cover. Tapos huhugutin na din nila sa ilang sandali lamang habang kinakasa ko na ang mga piston rings sa 62mm na piston na pinapagpakit ko pa kila Tata Ian Cesar sa may lawang pari po yun. Okay? At kumuha na si Buboy ng pangsalok para sa coolant na 3 taon ko nang di napapalitan, kaya ipa-flashing na din natin yan para bago na ang coolant pagkabuo ulit. At ayan na nga, hinuhugot na nila isa-isa. Tapos aalisin ko na ang solenoid valve at ang TPS sensor sa aking stock throttle body ko para ilipat naman sa TA Racing throttle body na 32mm. Galing pang ibang bansa yan mga boss. Kaya naman, mag-enjoy lamang kayo sa panonood mga bossing at makita kung paano namin bubuuin ito sa ilang sandali lamang. So, just sit back and enjoy the show.
At siya nga pala, ito ang mga specs or mga parts na pinalit ko sa aking Click 150i. Number 1 is yung Yolak Cams, brought to you by Brother M. Garage. Grabe, sobrang husay na mga ito sa paggawa ng malalakas na click. At sobrang bait pa. MTRT62mm steel bore. Throttle body na TA Racing 32mm. Injector na 8 holes, 140cc. Headworks, valve pocket, stock radiator lamang pero nakakoso hyperflow fan na. At ang pinaka-importanting stage ng tuning ay ang ECU remapping. This is very critical pagdating sa pagtotono, lalo na sa street tuning lamang tayo noon. Since wala pa tayong roller bed, ay sa kalsada muna natin tetestingin. At sa pamamagitan ng Koso panel ko ay makikita natin kung saang RPM siya malimit na naglilin ang mixture, para maiwasan ng overheat o kung lean ba talaga o rich ang timpla ng air and fuel niya. Kaya naman kapag nagpagawa kayo sa amin at nagpa-build, siguraduhin wag nang pakialaman ng specs na ilalagay namin sa inyong motor. Dahil kapag ginawa niyo yun, baka ito ang sapitin ninyo mga paps. Alright, at sa ilang sandali na lamang, malapit na mabuo ang aming 62mm 172cc na Honda Click. From super stock, nag-decide ako na mag 62mm na lang. At eto na siya. Hi, ang kulit. Sinabi ng lean. Pag sinabing lean, hindi mo na pwedeng birabirahin pa yan hanggang dulo, hanggang full throttle dahil, nako, sasabog lang yan. Tamang break-in period at saka tamang piga-piga, chill ride lang para ka nag-break-in ulit ng bagong motor. Ganun lang yun. A few moments later. Hi guys, start sa bahay hanggang dito ngayon sa kung nasaan tayo. Walang patayan, tuloy-tuloy. Umaabot yung temperature ko na pinakamataas is 107 degrees. Tapos pagka bumaba yung RPM ko below 5,000, medyo malaki yung value nilagay ko ron. So nako-compensate niya, no, yung init ng makina sa pamamagitan ng pagbuga ng mas malaking fuel. Yan, so nasa 100 degrees yung temperature natin ngayon. Tapos medyo maganda rin yung panahon. Try natin pumiga. RPM 87, 88. $8,800. Okay, so i-check ko ulit yung mapa ko mamaya. Sa 8,800 RPM na tayo. And ang sagad natin is 10,500. Hindi ko alam kung kaya niya yung maabot. $105 degrees ang init ng temperature natin. So mahalaga meron tayong ganito for monitoring, no, para kang may diagnostic tool sa panel. Parang meron kang monitor na monitor mo yung init ng makina, yung trip, kung gaano kalayo, yung TPS, yung RPM. Ano pa ba? Yun lang, may clock din to. Kaso hindi ko na set. Meron din siyang clock. At saka voltmeter. Koso panel. Available yan sa akin, guys. Tira!
ng 112 degrees.